Mga biyahero, samahan niyo ako sa isang panibagong ride mula Baguio papuntang Bukod Benguet. Magkakamping tayo, maghahunting ng kabote, at habang nasa kampo, ikukwento ko sa inyo yung nakarang experience namin sa Nabengan Bridge, ang pinakamahabang hanging footbridge sa Pilipinas. Lakasan mo lang yung loob mo, nakakalula, pero nakakalula talaga siya, mga biyahero, solid. Grabe yung taas niya. Hindi biro yung paglakad dito sa ganito tapos umuuga-uga pa. Grabe yun. Kaya relax lang. Enjoy natin tong adventure at sabay-sabay nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Good morning mga biyahero! Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video ay magkakamping tayo dito sa Bukod Benguet. Dito tayo ngayon sa may Tip Top. Ayan, so kasama sana namin sa Direk ngayon, kaso meron silang event. So dalawa lang ulit kami ni MJ's Adventures. Ayan. So kamusta mga biyahero? It's been a while since nakapag-upload tayo. Na-miss ko kayo, and hopefully na-miss nyo rin kami. Ayan, so hanap na tayo ngayon ng maganda-gandang spot dito sa may Bukod Benguet. Oras natin mag-alauna ng hapon. Dadaanan muna natin yung na-meet natin ditong bata dati. So check natin kung meron siya. Tapos doon na rin tayo magmerienda siguro, then tuloy-tuloy tayo sa biyahe. Ayan, so enjoyin muna natin ngayon yung kalsada. Marami-rami tayong makikita dito at excited na rin ako ipakita sa inyo muli ang Bukod Benguet. Since ngayon lang ulit tayo nakabiyahe ng ganito. Naging busy tayo for 2 months. Pero grind ulit tayo ngayon. Ganda ng panahon, walang ulan. So mamaya, hopefully, may ambon para nang sa ganun ma-feel natin yung campsite, no? And marami ako kukwento sa inyo. Sobrang dami. Kaya kita-kita tayo mamaya. Alright, so yan mga behero, inaantay lang natin si Zian. Bali tinawag na nung lola niya. Siya kasi yung nandito sa store ngayon and wala si Zian. So antayin natin na matawagin ni tita para nang sa ganun may bigay natin yung laruan. So panoorin nyo na lang magiging reaction ni Zian mamaya sa video ni MJ's Adventures. Ayan, medyo maingay sa background. So hopefully naririnig nyo yung ating audio ngayon. At kami lang dalaw dito. Merienda time, and then mamaya punta tayo ng Bukod Benguet. Touchdown tayo, and dito na si Tita Linda ang mayari ng Kratok campsite. Ayan. So nung nakaraan daw, meron daw dito si Kuya Boy P. So hindi natin nabutan. Tayo naman susublat ngayon. Ayun, malawak naman eh. Tapos may CR na rin pala sila Tita Linda ngayon mga behero. So kapag Call of Nature, hindi kayo mahihirapan. Tagal rin natin di nakabalik dito. Nung last week, andito daw sila Quiz Boy P. So kasama yan si Ate Prisha. Tayo naman ngayon. Ayan, solid. Pangatlong beses na namin nag-camp dito, and binabalik-balikan namin kasi maganda naman talaga yung spot. Ayan guys. So try namin dun sa kabila mga behero, sa dating pwesto, kasi doon maraming mga puno. So punta tayo guys. Ayos. Dandanin lang natin para maganda.
Okay, so mga behero, touchdown tayo dito at nakahanap na tayo ng spot. Bali, nandiyan na si Kali. Naitaas natin mula doon sa baba. So ito, maganda dito. Walang malalaglag sa atin. Goods naman to, na survey na natin yung mga puno. Tapos ito, may flat area dito kung saan pwede tayong maglatag. Yan. So mukhang magiging maganda yung gabi natin ngayon mga behero. Yan. Malayo din tayo dun sa mismong kalsada. Kaya mukhang matahimik naman yung gabi natin. So ngayon simulan na natin yung pagsisetup ng ating shelter. Tapos magluto na rin tayo para makakain tayo ng dinner. Tapos mamaya kwentuhan tayo mga behero. Naglakad-lakad ako mga behero and marami akong nakitang mga kabute. Ito mga to. Ewan ko kung nakakain to. Yan o. Tapos meron din dito. Ito may malaki na dito. Kaso parang hindi nakakain. Ito. Pero meron ditong isa na sure ko naman nakakain ito. Yan. So bukas kukuha tayo ng sample. Yung mga sure lang ako. Dito pala kami ngayon sa gitna ng kagubatan. Ayun, ang daming pine trees. Ano nga naman yan. So naglibot-libot na rin ako dun kanina sa baba. Marami rin ako nakita. Sarap, sap-sap. Let's eat. Ay, ba't mo tinalikuran yung camera, pre? Yan. Yan ang din yung camera ko eh. Eh, gitna na, tanggal yung half face. Sarap, dinner. Ang aga namin mag-dinner ngayon. Mag-alas 6 pa lang ng hapon. Hindi natin kailangan ng ilaw ngayon ah. Okay.
So may share ako sa inyo mga behero. At ito hindi ko pa na-vlog or hindi ko pa na-edit, pero naka-save lang. So ito yung pumunta kami sa pinakamataas na tulay na matatagpuan sa Mountain Province ba yun, Benguet? Mountain Province niya. Sa Mountain Province. So dati talaga magkangkas lang kami MJS pag bumabiyahe kami. So galing kami ng Sagada dito, kakatapos lang din namin ng camping namin. Ito actually yung pangalawa naming camping. So Sagada yon. Tapos grabe ang ganda ng location, talagang Sea of Clouds. So after namin doon ng umaga, dumiretso agad kami doon sa Nabengan Bridge. Yun yung pinakamataas na tulay na matatagpuan dito sa Luzon. So grabe experience doon. Bumiyahe kami from Sagada papunta doon sa anong lugar ba yun? Mountain Province. Hindi, anong specific na lugar? Hindi ko natanda. Nakalimutan ko na Sa may yung lugar. Pero Nabengan Bridge yung pangalan ng tulay. ang umpisa nun? Sa Danga. Sa Danga, Mountain Province, mga behero. So, eto. Panoorin niyo yung clip. Isang mapagpalang umaga mga behero mula dito sa bayan ng Bontoc, dito sa probinsya ng Mountain Province. Dito sa ating likuran, mapapansin nyo napakagandang tanawin ng mga rice terraces at syempre itong Chico River na dumadaloy dito sa may Bontoc papunta ng iba pang mga bayan. Kakagaling lang natin ngayon ng Sagada at nakita natin doon yung Sea of Clouds ng Pogo, View Deck and Campsite. Ngayon, meron tayong pupuntahan na isang makasaysayang tulay dahil ito lang naman yung pinakamataas na tulay dito sa Pilipinas at matatagpuan yan sa Sadanga, Mountain Province. Tara! Let's go! Wow! Ganda ng taas. Dito sa taas natin mga kabundukan, no? Masarap mag-camp pag ganyan yung nakikita mong view. Tapos dito sa kabila natin, right side natin, nandiyan yung mga rice terraces. Tapos Chico River na yung baba niyan. Ito, kita nyo ba yan? Grabe, ang ganda. Uy. Mga ganyang klase ng kabundukan. Uy. Ang lalaking bato. Wow, grabe to. Ito yung bato dito na sikat. Ay, nakakatakot sa baba. Ay. Nakakatakot sa baba, pero ang lakas pa ng hangin. Woo! Ayaw ko tumingin sa ilalim. Lakas ng hangin. Playgo. Grabe, oh. May talon dyan. Ayan, oh. Sarap. E dito pa, oh. Ampawilen Bridge. Sa ilalim natin ay isang ilog. Okay, so bababa na tayo dito sa may hagdan papunta doon sa may Nabengan Bridge. Mula doon sa taas mga behero ay maglalakad lang tayo mga 5 to 10 minutes para marating natin itong tulay. Doon sa may registration area magbabayad tayo ng 50 pesos na ecological fee per head. Good afternoon, auntie. Nyata, wait, auntie. Kamuti kami. Ay, kamuti. Ay, bolong ti kamuti kanak gayam. Kanang tibaboy. Sige, auntie, thank you. Grabe, si tita. Yung grabe, oh, local dito, mga behero. May dala-dala siyang pagkain ng baboy gamit yung ulo niya. Ganun lalakas yung mga tao dito dahil syempre madalas natural yung kinakain nila, mga tanim. At dala niya daw is dahon ng kamote, pagkain ng baboy. Matatanong na natin dito yung tulay. Ito, Nabengan Bridge. Meron din tayo ditong madadaanan na mabatong parte. Ayan. At footpath lang ito papunta doon sa may Nabengan Bridge.
Grabe, napakataas talaga nito mga behero. Makalipas ang nasa mahigit 5 minuto na paglalakad mga behero ay narating natin itong Nabengan Bridge. Itong Nabengan Bridge mga behero ay matatagpuan dito sa may Sadanga Mountain Province. Ito ay gawa sa mga steel cables. Makikita nyo dito kung gaano kalaki itong steel cables. So tara, maglakad tayo dito sa mismong bridge. Itong bridge na ito mga behero, mula dito sa kinatatayuan natin hanggang doon sa pinakadulo ay may sukat, may haba na 320 meters. At yung taas naman ito, mula dito sa tulay hanggang doon sa pinakababa ay 100 meters. So ganun kataas itong bridge na matatagpuan dito sa may Sadanga. At isa nga ito sa pinakamataas na bridge dito sa may dito sa Pilipinas. Grabe, nakakatakot dito sa taas kasi ang lakas ng hangin. Tapos umuugat tong bridge. Malulula ka talaga sa taas nitong tulay na to. Woo! Grabe, nakakatakot. Kapag may fear of heights ka mga behero, ay try mong subukan tong bridge na to. Talagang mangangatog yung tuhod mo. Huwag ka lang titingin sa baba kapag naglalakad ka dito para hindi ka matakot. Ako kasi may fear of heights ako, pero kaya mo naman to. Basta tatagan mo lang yung isipan mo at saka yung lakasan mo lang yung loob mo. Nakakalula pero nakakalula talaga siya mga behero. Solid, grabe yung taas niya. Hindi biro yung paglakad dito sa ganito tapos umuuga-uga pa. Grabe, ganito pala kataas dito. No wonder kung bakit ito ang pinakamataas na tulay dito sa Pilipinas, dahil nakakatakot talaga yung taas nito. Nakakalula kapag titingin ka sa baba. Nakakalula mga behero, promise. Wala akong masabi. Tapusin natin to. This is a challenge. Kailangan nating makonquer tong fear of heights natin. Kaya tatapusin natin itong Nabengan Bridge. Ang taas. Kakalula. Grabe. Sanay na yung mga locals dito kaya parang wala lang sa kanila. Pero ako na baguhan pa lang, ngayon pa lang tatawid dito, talagang matatakot ka eh. Grabe. Natapos natin. Kunti na lang. Nasa 300 meters na tayo. Hindi. Nasa 280 meters. 40 meters na lang natitira. Grabe ang taas. Grabe, nakakalula yung ilalim. Kapag nandito ka mga behero, malulula ka talaga eh. Tapos ang haba pa nitong lalakarin mo. Grabe yung lula dito. Ang lakas pa ng hangin. Tapusin natin. Ano guys, tapos na mga bero. So yun yung talagang kinabahan ako kasi may fear of heights ako. Yumuyugyug talaga yung bridge. Pero depende rin sa tao. Ayan, yan. So nasa gitna na ako talaga ng bridge. Nalula talaga ako pagtingin ko sa baba. Pero matibay yung bridge na yun kasi gawa siya sa bakal. Basta titanium yan. Titanium. Basta gawa siya sa bakal yan. Medyo madilim na dito sa spot natin. So yung tulay na yun mga behero, yun yung pinakamataas na tulay na naakyat ko. Sobrang nalula ako nung nasa gitna na talaga akong part ng tulay kasi talagang taas sobra.
nakakatakot. And hindi ko siya na-edit dahil nag-shift na tayo sa camping no afternoon. So sabi ko parang irrelevant naman pag ipapasok ko pa siya since motovlogging nga yun. Ayan. So nagtanong ako sa inyo kung anong gusto nyo na makita dito sa channel natin. And hati, sabi nila moto adventure vlog ay moto camping, moto adventure camping. Ayan. So yun yung gagawin natin ngayon. Papakita ko sa inyo yung ginawa nating moto adventure sa may Nabengan or sa may Sadanga Mountain Province. Ayan. So parang kakaiba yung experience namin doon kasi talagang nakakatakot yung kalsada. Isa yun sa pinaka mapanganib na kalsada dito sa may Mountain Province. Ayan, Benguet to Mountain Province. So nung tinatahak namin yung daan, talagang malulula ka rin dito sa mga bangin na makikita mo. Magkaangkas pa kami nun. Si ADV ba gamit na nun? Si Kali? Kali, di ba? Si Kali yung gamit namin nun. And that time magkaangkas talaga kami. So napaka memorable lang nung experience namin dun sa Nabengan Bridge kasi syempre dahil buot sa isa yun sa pinakamataas, natapakan namin yung Sadanga Mountain Province. Tamang tambay muna tayo dito sa tent ni MJS. Diyan ka matulog, pre? Ha? Diyan ka matutulog? Sunugin ko yung tent niya. Mag-bonfire daw kami dito sa loob. Nagsisilabasan yung mga gamo-gamo ngayon. Tawag dito sa amin, niyok. Pre, tigilan mo na dyan, pre. Mamatay ako dyan, mga makakapalo. Bakit? Hindi naman nila sinusundan. Ang alin? Ang dami. Ang dami nagliliparan sa paligid. Oh. Ayan yung sinasabi ko. Niyak. Gamo-gamo. Lumalabas to pag tag-ulan. So na-attract sila dito sa ilaw. Yan o, nagsama-sama na sila dito sa lungga ni MJS. Alright, so good night mga behero and we'll see you guys tomorrow. Compounding effort over time, 1 hour each day over a year, equals 365 hours, equivalent to over 9 work weeks of growth. Good morning mga behero. Good morning. Kanina pa ako gising. Nakikinig lang ako ng mga motivational videos sa YouTube. So malaking bagay siya ng mga behero kasi yan, bago tayo mag-start sa panibagong araw is nama-mindset na sa atin yung magandang mindset. Ayan, so lately lang ganun yung naging routine ko and sobrang ganda. Ayan, so tignan natin yung labas. 5:33 ng umaga. Maga kasi kami natulog kagabi. Alas 8 ate, alas 9. Wow, nice one. Good morning everyone. Sim Jess. Ginagawa mo dyan, pre? Good morning everyone. Ganda ng umaga. Hindi tayo inilan no mga behero. So tingnan nyo naman yan. Ay, gagi ka. Pinapasok mo lahat ng langgam paggabi. Hindi ako tingnan mo ang ganda-ganda ng pwesto ko dito pero may langgam pa rin. Ako nilanggam paggabi. Pinapasok mo lahat. Pati tipaklong. Dami oh. Naglabasan talaga yung malanggam ngayon kasi umulan mga behero kaya solid. Grabe, ang dami langgam oh. Ang lalaki pa. Father's Day nga pala. Happy Father's Day, pre.
Happy Father's Day daw. Ayan. So Happy Father's Day sa lahat ng tatay dyan. And mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Mabuhay kayo ng malusog at may financial freedom. Ayan. So shoutout sa lahat ng tatay dyan na matatag at nagsisilbing haligi ng tahanan yan. So solid yung mga yan. Siyempre, hindi ko naman pakalimutan yung tatay ko. Happy Father's Day nga pala sa tatay ko na very supportive, laging nanonood sa mga vlogs natin. Ayan. So, let's go and start this morning right. Tamang lakad-lakad muna tayo. Mag-exercise. Tingnan natin kung mayroong mga mushroom na umusbong sa araw na ito. Ayan. Grabe yung langgam. Nagkalat sa tent. At mamaya pupulot tayong mushroom mga behero after natin ng breakfast. Marami tayo ditong nakita nung kahapon. Oh, yun, may bago na naman dito. Ayun, oh. Bago ba yan o umusbong lang yan ngayon? Hindi ko sure mga behero. Pero dito tayo nakakita kahapon ng madami. So dito tayo babalik. Mukhang iba dito hinog na. Baka na over na. Daming mga pine trees to, no? Mga behero yan, no? Mga bagong usbong. So nasunog man to dati, pero may mga bagong kapalit. Usbong. Nasaan na yung mga nakita nating mushroom kahapon? Dito lang din yun. So napanap tayo mga behero. Grabe, sobrang daming mushroom dito sa spot mga behero. So iikot pa ako at kukuha pa ako ng mushroom. Ito na yung mga nakuha ko. Ito hindi ko sure kung nakakain, pero itong mga to alam ko nakakain. Ayan. So tara, kukuha pa ako ng iba. Marami dito, so sulitin ko na to. Tapos iuwi ko para sigurado. Si Airpods na lang yung mag-ID. Ayan. Kanina ba tayo sinusundan ng uwak? Loko yun, ah. Yun siya paikot-ikot sa atin. Naglalakad lang tayo dito sa may forest. Talagang paligid nito is puro pine trees na. Marami na rin tayong nakita. So yung iba maliliit pa. Hinayaan ko na lang muna. Huwag muna natin i-harvest. So yun naman is i-harvest ng mga susunod na magma-mushroom hunting. Ito mga poisonous, oh. So itsura pa lang nakamamatay na pero nagdaan na rin siguro dito yung kanina, yung nasa lubong natin na kumukuha rin ng mushroom. Kaya natanggal yung mga yun. So isipin mo, para lang makakuha ng mushroom na ilang kilo, kailangan nilang maglakad ng mahaba-haba
para nang sa ganun makaipon sila ng mushroom. Ayan. So ito naman ibebenta nila dun sa either dun sa kalsada, yung iba sa mga store. So ganun sila kumikita. Ayan. Kaya mahal ang mushroom mga behero, kasi hindi biro maghanap ng mushroom. Ganda dito. Ang ganda, solid mga behero, tingnan nyo. Wow. Kita nyo ba yan? Uy, yun oh. Ayun oh mga behero. Ang dami oh. Jackpot tayo dito. Ito na over. Over na to. Wait lang, baba ko. Siguro okay na yun mga behero, nakaisang bag na tayo. At punta na rin tayo dun for breakfast. Alam po nag-aantay na si Jonel. Si MJS Adventures nag-aantay na dun sa campsite. Kung saan tayo napadpad, ang layo na natin sa paghanap ng mga shrooms. Pero worth it naman, ang dami nating nakuha. Ayan, nandito na tayo sa campsite, nakabalik na tayo. Meron tayong breakfast. Tangin na kayo, antay kita tapos mamumuti na yung mata ko. Ganyan talaga mga behero. Breakfast tayo. Oh. Ano to man? Chocolate yan. Oh, mas. Chocolate to? Timpla ko yan.
Nagbebenta ng ganyan. Bumili sa next. Sarap talaga pag may kasama sa camp, no? Yung pagdating mo, meron ka ng breakfast, ganun. Kain tayo mga behero. Dito tayo kakain at medyo mainit. So, painitin ako ng kape. Kape sa umaga. Umagang kay ganda. Alright. Maraming salamat mga behero sa pagsama at hopefully nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Marami pa tayong mga episode na gagawin. Marami pa tayong pagsasamahan. So, kita-kits tayo sa susunod nating adventures. Hanggang dito na lang. God bless and peace out.